problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa, thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uurong makista, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na. Abot ang pangarap, basta pwede ka. Maski TV, tara na, makiray. Thinking everything, walang imposible. Sa channel, ikaw ay inspired. Kaya natin to. Magandang araw guys, yan, April 3. Ito meron tayong stand pan dito na Camel. Ayan, so ito may power pa, pero umuugong na lang siya. So andito sa gilid ko yung customer, nag-mute lang ako dahil may music. So ayan, matibay ang Camel, Philippine made pero magandang klase. Kaso siyempre, aabutin din ng overheat, katagalan dahil matutuyuan na lang is. So ayan, tagalin lang natin, medyo matigas yung oscillating knob. Tagalin lang natin. Ayan. So sa part na to, nung nabuksan ko na yung motor, nakita ko naka-jumper na siya. Tinatanong ko yung may-ari, sabi niya hindi pa raw nagagawa. Pero anong binuksan ko, ayan, pinakita ko sa kanya, may naka-jumper na isang wire na kulay itim galing dun sa loob ng switch. Hindi pa dito sa may labas ng jumper, pinasok pa sa loob. So ayan, so kinumbinsi ko si customer na total bubuksan din lang naman. Lagyan na namin ng thermal fuse para medyo tumagal ang buhay ng kanyang electric fan. At syempre pag nag-overheat, puputok yung fuse. Kagaya nung nangyari dyan. Kaso lang, ginawa nung gumawa ay nag-jumper na lang. So ayan, pinapaliwanag ko sa customer para alam niya nangyari dun sa kanya electric fan nung pinagawa niya. So ayan, ilisa lang natin bago natin buksan. Pwede rin hindi lagyan ng fuse, pero mas preferred ko may fuse para medyo may protection yung motor just in case na mag-overheat uli. At least hindi masisira ang kanyang motor. Ayan, nag-speed up lang tayo guys para hindi masyado mahaba ang ating video. So, para ma-over na natin at malagyan natin na lang is yung kanyang bushing shafting. At sana pag nabuksan natin ay natuyuan na talaga na lang is at okay pa ang shafting at bushing para medyo bawas gasto si customer. Ayan, so ayan, tinapaliwanag ko sa kanya yung awareness. Tinatanong niya kasi kung bakit nag-jumper. So ayan, nakikita niya naman na talagang naka-jumper. So konting liya lang para madali buksan. So ayan guys, pagkabukas ko, makinis pa yung kanya shafting sa likod. Madaling natanggal. Ang problema lang yung sa harap, sana okay. Ayun, yun. Sunog na sunog yung shafting pero wala pa siyang gasgas. Nangitim lang siya dahil sa init ngayon. Dahil dyan sa busing niya ay natuyuan talaga ng langis. So ayan, dandanin lang natin, sikwatin natin dahil kumapit yung kanyang stator. So ayan, putol-putol lang strap. So pag itong case na putol na yung strap, dahan-dahan tayo bago natin buksan, silipin muna natin kung okay pa yung strap. Kasi pag nahila natin yan, yung strand ng winding, gabuhok lang halos yan. Pag pinirsa natin, hindi natin napansin na wala na palang tali, possible na maputol yung kanyang winding. So dito naman tayo ngayon sa paglalagay ng fuse. Ayan, pumayag sa customer, nalagay natin ng fuse. Ayan, yung nakabaluktot na yan na kulay puti ay thermal fuse yan na rice type sa bilog na maliit. So tinester ko, talagang busted siya kaya nag-jumper yung huling gumawa. So ayan, ni-speed up ko na lang. Marami naman ako mga tutorial dyan paano pagpalit ng thermal fuse. Naman dito, talang isa natin yan. Tapos dito tayo magpo-focus. Kasi ito naging dahilan ba't siya nanikit. Dalang isa lang na wala naman ibang gagawin eh. Maliban na lang, kung may tama to, dito sa likod, ito papalitan. Kung makinis to, hindi mo nagagalawin. Pero kung may tama rin yun, papalitan tayo ng bushing. Ganun yun. Kung saan ang may tama, yun, kasi partner sila eh. Pero wala na siyang ano, di ba? Wala naman tama, okay. Sabi din, makinis to, makinis din yun. Hindi pwedeng may tama to, may magaspang, ito lang ang papalitan mo shafting. Kailangan palitan mo rin yun. Kasi pag binalik niya dyan, may tama na eh. Sigurado yun, may tama rin yung bushing. Ganyan lang naman, alam mo sa mula siya, ayun. Diba? Napasok na sa bulak.
Ayan. Ang inisip pa yun. Yung dito talaga siya, no? Oo. Buti lang, huwag masyado marami kasi tatapon naman dito yan. Binabawasan ko yung pag tumubra. Ayan. Tama-tama lang. So ayan, kukuha lang tayo ng fuse. Ang available ko fuse ay yung square na maliit, pero paras lang yan. Ayan. Abot lang natin sa dati natin pinagtanggalan ng wire. Ayan, tapos hinangin natin yan. Ayan, ayaw yun. O na yun, ganun lang kabilis. Ayan, ganun lang. Yan, syempre pag nahinang na natin, gamitan natin ng fiber insulation. Yan, para hindi siya magdikit. Yan, tapos talian natin ng strap. Secure natin para hindi siya mahihila. Yan guys, so diving na naman tayo ulit as usual. Yan. So mas protektado na yung kanyang motor dahil meron na tayong thermal fuse. Ayan. At putulin natin yung mga dulo ng strap na ginamit natin. So assemble na natin at para matesting na. So yung customer guys andito sa tabi ko at napaliwanag ko sa kanya dyan. Dinadaming ko lang yan dahil nakamute ako. At yung wire na pinag-jumper niya is ilagyan ko na lang ng sinkable tube dahil may kuryente yan. So ayan. Dahil ilagyan natin ng thermal fuse, may sarili na siyang doon na siya kukuha ng kuryente doon sa pinakang power cord natin. Ayan. So ayan, tornilyo lang natin para matesting na natin yan. Hindi ko pa na-check yung capacitor kung okay pa siya. Kasi usually pag ganyang nag-overheat, sobra overheat na electric pa natin ay nasisira ang capacitor. At yun lagi nakakasira yung overheating. Tandaan natin yan guys. Ayan, kunting punas lang tayo tapos kabit na natin yung capacitor. Sana buo pa yung capacitor. Hindi ko na chinik eh. Minsan kasi nasisira ang capacitor nga dahil nga sa overheat. So pag na-testing natin at mahinang ikot, ay wala tayong magagawa kundi magpalit. Kasi yung customer kulang daw budget niya. Pero kung sira, wala tayong magagawa. So ayan, ininitan ko na tapos hinangin natin yan. Kung sakaling sira, palit. Yan. Ito mga nagda-jumper. Ngayon ito, pag bagong higpit yun, minsan maganito. Ayan, dapat pre-wheeling yan pag ginagawa mo. Ang gagawin mo lang, pupok mo lang isang pukpok. Ayan. Ayan, medyo magaan-gaan siya. Minsan kasi, hindi nakaka-align yung busing. Hindi pa nakaka-align. Yun. Dapat pre-wheeling. So, patayin natin. So, sa part na to, sinaksa ko na at in-on ko by power naman yung aking extension ay ayaw niyang gumana. So, may problema. Obligadong baklasin natin. Walang response kahit ugong wala. At obligado tayong baklasin. Tingnan natin yung pinakang cover. Kasi tingnan ko kung saan siya nag-jumper. So ito, buksan natin ang pinakang cover para malaman natin kung ano nangyari sa loob. So ganito na nangyari guys. Kaya pala ayaw pa rin gumana. Dinisable ko na to eh. Ito yung pinakang jumper wire na ginamit. Kasi ang nasa isip ko, buo yung dalawang wire. Ang ginawa niya pala, pinutol niya pa rin to. Yung pinakang common ng motor, yung supply ng kuryente sa motor. Tinanggal niya pa doon eh. Hindi naman kailangan tanggalin niya kung magja-jumper ka. Dapat dyan nakalagay yun eh. Yan o. So, umalis na tuloy yung may-ari, babalik na lang daw. Dapat makukuha niya na. Yan. Ito ang idudugtong natin itong puti na to dito sa puti rin. Kasi dyan talaga ang original na supply niya ng kuryente. Dapat ang ginawa niya, nag-jumper lang siya, hindi niya na pinutol to. Doon. Ito kasi nakausin sa taas. Ayun, kala ko kung ano nangyari. Mali ako doon Sige. Standby. Ayun guys, nadugtong ko na. So, saksa ko na. Pinutin natin ang number 1. Ayun, umikot na. Okay, so. Pero mahina na ang capacitor. Ayun, napipigilan ko na. Ayan. Kailangan pala ito ng capacitor. Ayan.
Okay, so ito yung kinabit ko, kaya pala walang power dahil pinutol niya pa yun, hindi na dapat putulin. Paulit-ulit si Matsuki. So tatanggalin ko na itong kapaska, papalitan ko ng bago. Ito na, kinabit ko muna sa stand. Wala kasing dalang cover, mahirap mag-testing na walang cover. Ano siya, nasagi ako niya ng LEC, putol eh. So ayan, number 1, ayan na. Ayan. Number 2, number 3, swing. Ayan, goods. Okay. Ayan. Tapos na ang trabaho natin. So ito guys, kanina nakita nyo nung natapos ko na dahil naka-jumper siya, stock up yung motor at ginawa ko na in-overhaul ko. Tapos sinabi ko doon sa mayari na hanggat maaari ay malagyan natin ng thermal fuse total, binaklas din naman natin ang motor. So pumayag naman siya. So yung kanina pinaliwanag ko sa inyo kanina yung natirang wire, usually pinuputol lang naman natin yan. So kanina nangyari pag on ko ayaw mandar. Sabi ko patay tayo dyan. Ano nangyari? Yung pala, nung binuksan ko, kinat niya yung line, common ng papunta sa yung motor. Yung supply ng kuryente, walang kinat niya. Tsaka doon siya nagdugtong, nagjumper. So, pinahirapan niya pa sarili niya. Pwede naman hindi putulin yon yung papunta sa motor para pag naglagay tayo ng fuse, okay na. Ayun pala, putol. Kaya taka ko ba't ayaw mandar. So, ayan na guys. Maraming salamat. So, first time ko naka-encounter na gano'n na pinutol pa dun sa loob at dun pa siya nagdugtong. Karamihan dito lang naman magja-jumper sa ito, yung sa pinakang liig nito may wire yan dalawa papunta sa switch. Isa papunta sa switch, saka isa papunta sa common ng motor. So, ito ang nangyari, ginawa niya, nag-jumper siya, naghaba-haba ng wire, tinap niya pa dun sa loob. Tapos pinutol niya pa yung papunta sa motor. Kaya nung tinesting ko, ayaw nga gumana. So, ayan, maraming salamat guys. Matsuki TV. Bye-bye.